Eto si Kai Sotto noon. Eto na siya ngayon. Well, ito ang katotohanan at ang katibayan na napakalaki na ng katawan ng ating idol na si Kai Sotto. At ito rin ang dahilan kung bakit NBA ready na siya mga kapatrol. Skills-wise, ay wala namang nagsasabing hindi pa ready si Kai. Ang sinasabi ng lahat ay hindi pa ready ang kanyang katawan. Kasama ang kanyang bilis, especially sa depensa ay ang kanyang kulang. Pero sa mga pinakitang larawan ng strength and conditioning coach ni Kai na si Melantine, ay pinakita dito ang level up workout ni Kai Sotto. Well, kung noon ay payatot si Kai, pero ngayon ay panggulat na ang laki ng kanyang katawan. Ang laki na ng kanyang mga ginagamit na mga plates sa kanyang barbell at kitang-kita na talaga ang malaking kaibahan sa kanyang katawan. Malakas na at malaki pa. But there's more. Ang tinututukan ngayon ni Kai, kundi pati ang kanyang speed, quickness, and jumping ability na malaki na rin ang improvement. And thanks sa kanyang walang humpay na trainings and workouts araw-araw, with the hope na ito ang magdadala sa kanya sa NBA. Pero kahit na lumalaki at lumalakas na ang katawan ni Kai, ay malayo pa rin ito sa mga NBA players na katulad ni Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, at Nikola Jokic na hindi lang malakas at malaki, kundi napaka-skilled pa. Kaya kung gusto ni Kai na magiging competitive against NBA All-Stars level players, ay ipagpatuloy lang niya ang kanyang mga ginagawa at meron pa siyang 1 year na mas lalakas at mas lalaki pa ang kanyang katawan. Pati speed and quickness ay nade-develop na rin ni Kai, and it is expected na next summer ay NBA ready na ang kanyang katawan to go with his insane offensive and defensive skills. At hindi lang kasi ang NBA ang pinaghahandaan ni Kai, kundi pinaghahandaan rin niya ang Japan B-League new season na kung saan he will play for a new team, ang Koshigaya Alphas. And speaking of Koshigaya Alphas, ay kompleto na ang team at nagsisimula na ang training camp ng Alphas, pero isang palaisipan kung bakit nandito pa rin sa Pilipinas si Kai Sotto. Well, wala namang sigurong problema as long as nasa condition si Kai pagdating niya sa Japan. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman. Sa paglipas ng panahon sa kasaysayan ng NBA, marami na tayong nakikitang magagaling na mga players, ngunit wala pang player na nanatiling nasa peak ng kanyang kakayahan ng kasing tagal kay LeBron James. The current superstar of the Los Angeles Lakers has defied what we have come to know about aging in the NBA. Malapit nang pumasok si King James sa kanyang ika-22 NBA season, pero isa pa rin siya sa pinakamagaling na player ng liga. Magdiriwang siya ng kanyang ika-40 years old sa paparating na season at sa kabila nito, naiiwasan pa rin niya ang malaking pagbagsak. Bagaman hindi na katulad ng dati ang laro ni LeBron James, natutunan niyang mamayani sa court sa ibang paraan. Ang kanyang athleticism ay hindi na kasing taas tulad noon, pero pinabuti niya ang kanyang 3-point shot para patuloy na makagawa ng kaibahan sa laro. Ang paraan ng paglalaro ni King James ay kamangha-mangha at isang bagay na hindi pa natin nakita. Pero hindi ito pumigil sa dating dakilang Laker na si Michael Cooper. Nabigyan siya ng Hall of Fame na pagkakumpara habang naghahanda siya para sa bagong taon. Nakipag-usap si Cooper kay Brandon Scoop B. Robinson sa Scoop B Radio para talakayin sa LeBron James at ang kanyang pagkakumpara ay medyo kawili-wili. Magic when he came back from retirement. You know, LeBron still has athleticism, but it is not at the level we're used to seeing. But he still has the knowledge and smarts.
Kinumpara na dati si LeBron James kay Michael Johnson, kaya hindi na ito bago. Pero ang paghahambing sa kanya sa mas matandang version ni Johnson ay may katwiran. Gayunpaman si LeBron James ay isa pa ring nangungunang manlalaro sa NBA at kaya pa rin niyang kontrolin ang laro kung gusto niya. Si Magic Johnson ay mahusay pa ring manlalaro, ngunit hindi na kasing dominante tulad ng kasalukuyang si LeBron James. Naghahangad itong si King James na makuha ang kanyang ikalimang NBA title ngayong season. Kasama ang kanyang co-star na si Anthony Davis, magkasama bumuo sila ng isa sa mga pinakamahusay na duo sa liga, ngunit kailangan mag-step up ng supporting cast para manalo ang Los Angeles Lakers. Sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si J.J. Redick, kumpiyansa ang Los Angeles Lakers sa grupong meron sila. Sa kabila ng kakulangan ng malaking pagbabago sa roster mula sa nakaraang taon, nagtitiwala ang Los Angeles kay Redick na ma-maximize ang core ng grupo ng kanilang mga manlalaro. Malapit nang magsimula ang paglalakbay para sa isa pang titulo para sa Los Angeles Lakers na pinangunahan ni LeBron James tulad ng ginawa niya mula nang sumali siya sa organisasyon. Iniulat ng ESPN bago ang nakaraang season's NBA trade deadline na nakipag-ugnayan ang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers tungkol sa posibilidad na pag-trade para kay LeBron James. Iba't ibang dahilan ang naiulat kung bakit hindi umusad ang deal, kabilang na ang hindi pagnanais ni LeBron James na umalis sa Lakers. Ayon sa bagong ulat mula sa NBA insider na si Mark Stein, sa kanyang Substack, tinanggihan ng agent ni LeBron James na si Rich Paul ang anumang ideya ng pag-trade sa Warriors. Sinasabi ng mga sources sa liga na ang naiulat na pag-uusap sa pagitan ng mga kupunan noong panahong yon ay hindi umusad dahil sa matinding pagtutol ni Rich Paul, ang agent ni King James, sa idea na paglipat ni LeBron James mula Southern California patungong Northern California. Ang pangunahing dahilan ni Rich Paul sa pagtutol sa trade papuntang Golden State Warriors ay ang posibleng negatibong reaksyon na haharapin ni LBJ sa muling pagpapalit ng kupunan. Sinabi ng mga sources na pinakiusapan ni Rich Paul ang parehong mga kupunan na itigil ang konseptong ito sa kabila ng ilang pag-uusap mula owner-to-owner dialogue sa pagitan ni Joe Lacob ng Golden State Warriors at Jeanie Buss ng Los Angeles Lakers at ang determinasyon ni Draymond Green na hikayatin itong si LBJ na pilitin ang paglipat sa Bay Area. Rich Paul's primary reason for opposing a James to Golden State Warriors deal was reportedly the backlash he would face over changing teams again. Matapos makita ang magandang chemistry sa pagitan ni LeBron James at Stephen Curry sa Olympics, tiyak na magiging kamangha-mangha ang duong ito sa NBA.